Kaya po tayo nag-demo ng drop seeds, kaya po tayo nag-demo ng zero synthetic fertilization method, kaya po tayo nag-demo ng zero abono method, kaya po tayo nag-demo ng zero tillage. Isa lang naman po ang dahilan yan. Kasi po kapag dumarating po yung mga oras ng katulad ng ganito, yung tinatawag na global conflict, global phenomenon, nagmamahal ang produktong petrolyo. Kasabay rin yan, nagmamahal din po yung mga produkto natin na ini-import natin, inaangkat natin sa ibang bansa kagaya ng abono. So kung wala tayong mga ganitong teknolohiya, paano lang tayo magsasaka? Kaya po meron tayong ganito. So nakita nyo naman po itong drop seeds natin. Ang protocol po nito ay nandiyan po sa ating mga video. Wala nang ginamit na abonong synthetic, wala nang ginamit na abonong organic. Ito po ay umasa na lang sa principle of nature kasi po na-rejuvenate na po natin yung lupa. Meaning to say, hindi po tayo nagkaroon ng mga tinatawag na paglalason dun sa lupa. Wala rin pong tinatawag na pagtatapon ng mga masusustansyang elemento dyan sa lupa. Kaya po na-conserve natin as part ng soil conservation, na-conserve natin yung ganda po ng lupa. Kung hindi po matatandaan, sinimulan natin ito na parang wala lang. So sabi ko patuloyin ko lang itong drop seeds na to. Tingnan natin nga kung anong magiging reaction nito sa rejuvenated na lupa. Ito kaya isusuhi. Kahit madalang po yung pagkakalaglag ng butil dyan habang ginagapas, pinatuloy natin. Ang ginawa natin dyan ay kinontrol lang natin yung mga damo na sumibol. At hinayaan lang natin yung palay na mag-survive sa kanyang sarili. Siyempre nilagyan natin to ng bioenzyme nung mga 30 days na po ito. Tapos plant booster mula 15 days, 35, 55 days, 75 days. At ito na nga po yung resulta. Masuhi, magandang butil, malinis ang butil. Na dating madalang at pangit po ito nung umpisa kasi nga marumi. Ngayon po maganda na po. So meaning to say, ito pong ating pagre-rejuvenate ng lupa is effective na method ng farming.